Hi guys! Magluluto nga pala kami ngayon ng nilagang buto-butong baboy at adobong What? buto-butong baboy. So yan na yung mga gulay, pinre-prepare na ng asawa ko. Mamaya ay gagayatin niya na yan. Kasi yan yung papanghalo namin doon sa nilagang buto-buto. Siyempre may unting gulay naman kasi wala kami ibang sahog ngayon, no? So ito na, nagpapakulo na kami, pinapakuluan na namin yung karne, tapos sa kabilang side, andun yung adobo niya. At bubuksan na natin yung kaldero para may-check natin yung ating nilulutong adobong buto-buto. So yan, halu-haluin lang natin ng konti para hindi siya magdikit-dikit sa ilalim, no? So yan, halu-haluin lang natin ng maigi at tapos na, tatakpan na natin. At syempre, habang inaantay natin yung ating adobong maluto, ay i-check na naman natin yung ating nilagang buto-buto. Ayan na, kumukulo na siya guys. Antayin lang natin siyang lumambot ng maigi, no? Parang mabilisang luto lang to ba? Para may sabaw lang. Kasi nagka-crave talaga ako ngayon ng nilagang buto-butong baka. Ito nga pala yung asawa ko. Yung reaction niya. Nairita na talaga siya sa akin kaka-video. Tapos yan na yung gulay na gagamitin namin para doon sa nilagang buto-buto. So, yun lang yung gulay namin guys. Wala kasi kami ibang gulay. Tapos ito, natira sa plastic. Tatago naman yan. Tapos anyway, gabi na nga pala dito. Launa na ng madaling araw. Tapos ganyan kiliwanag sa labas guys. Kasi ganito talaga pag summer dito eh. Mahaba yung araw kasi sa gabi. So, actually, wala talaga siyang walang dilim sa gabi. Puro siya liwanag. As in, puro liwanag sa gabi. So, yan ang mga 1:30 na yan ng madaling araw guys. Nagluluto pa rin kami dito sa taas. So, yan yung view dyan sa labas. Napakaganda talaga ng view. Ang daming mga bahay sasakyan sa labas. Tapos ito nga pala yung garden ni tita dito sa taas. Meron siyang tanim ng mga sibuyas, dahon-dahon. Tapos may kamote dyan. Tapos ito na. Ready na yata ito. Lalagay na natin yung ating mga sahog, no? Lalagay na natin yung ating mga gulay. Tapos dagdagan pa natin ng konti para may kulay naman ang ating nilaga, no? Siyempre ang lungkot naman pag walang gulay. Kaya ayan, antay na lang tayong maluto. Ilang minuto na lang ay okay na to. So ayan guys, dinagdagan pa ng gulay ng asawa ko yung nilagang buto-buto para maraming green-green. Kasi wala kami kasing ibang sahog eh. Wala kaming patatas. Siyempre gabi na dito, wala nang mabilihan. Biglaang luto lang kasi ito eh, naisipan lang na magnilagang buto-buto. So yan, more gulays. So, tatakpan na natin yan at antayin na lang natin na ilang minuto at maluto na yan. At ito nga pala yung adobo ng asawa ko. At kulang pa nga ito sa lambot kaya dinagdagan niya ng tubig, no? So, yan, antayin lang natin at takpan natin uli at maya't maya ay maluluto na yan. At, Oh my god. more hollow pa guys. Takpan na naman uli. So yung asawa ko nga pala ay naglilinis na dito ng aming pinaggamitan ng mga anik-anik. So ito yung cabinet namin. Nandito yung mga gamit pang kusina. Tapos ito nga pala yung bulldog. Spicy po yan siya. Sobrang anghang. So close na natin yan dyan, no? At bababa na tayo maya-maya. At ayan, check na natin na to. Okay na to guys. Pwede na kumain, no? Kasi kumulo na siya at malambot na yung mga gulay. Pwedeng-pwede na yan. So yun na nga, malambot na rin yung mga karne. At okay na. Pwede na kumain guys. Ayun, bababa na nga pala ako. Ayan yung asawa ko. So ito nga pala yung hagdan namin galing sa taas. Bababa na ako. Kasi kakain na kami mamaya-maya. Ito yung gulay. Sobra dun sa niluto namin. Masyado kasi marami kaya sa susunod magagamit pa yan. Nilagay na lang namin sa ref para may magamit sa susunod. So, ang ulo ko magkwento, diba? So, ito na nga guys. Luto na. Dinala na dito sa kwarto ng asawa ko ang nilagang buto-buto at makahigop na ng mainit na sabaw. So, ayan na. Tada! At ito nga pala yung nilagang buto-buto. Ayan, makahigop na ng sabaw. Mainit pa guys. Tapos dito naman sa kabila yung adobo niya. Ito na yung adobong buto-buto niya guys. Kanyang cravings yun. Magkakanya-kanya kami ng cravings ngayon.
So yan, kainan na. Tara! So guys, may wax nga pala ako dito, galing pa to sa Pinas. Dinala ko nga pala yun dito, yan na lang natira kasi natapon yung iba. So iinitin ko yan siya doon sa microwave para gagamitin ko. Panahon na para mag-wax ng kilikili guys, kasi ang kapal na ng buhok ng kilikili ko, masyado ng makati, no? So yan, ay naka-open na pala siya, hindi na kailangan i-on. So ito yung microwave namin, dito ako nag-iinit ng sugar wax. So, ilalagay natin yan dyan sa loob. At may pagkain pa pala dito sa loob ng microwave. So, ilabas muna natin yan at ipasok muna natin itong maliit na to dito sa loob. So, mga saglit lang yan. Mga seconds lang siya pwede. Kasi pag sobrang tagal, umapo yan, mag-overflowing siya kahit konti na lang yung natira sa tapon. Kaya nung one time na ginawa ko yun, talagang napaso yung kamay ko. Sobrang sakit na maga talaga siya. Hindi ako nakapasok sa trabaho. Kaya nagka-phobia ako nung dahil doon. So, okay na yan pala guys. Pwede na yan siya. Tapos palalamigin ko lang nga pala yan. Santayin ko lang siya lumamig para magamit ko yan. So, yan na siya. Magsisimula na tayo guys. Ito na yun guys. Maglalagay na tayo ng wax sa ating kilikili. Mabilisan lang to guys kasi matigas na siya eh. Bilis niyang tumigas. Ayan na. At masakit yan guys, napakasakit. O diba? Ang bilis lang. Tapos sa kabila naman na muna, pero meron pang natira doon sa kabilang side. Dito muna sa kabila. Kasi matigas na siya guys. Masyado nang malamig. Kasi hindi na yan didikit pag hirap ng kunin pag sobrang lamig na. Ayan. Lalagyan lang natin, i-spread lang natin siya doon sa maraming buhok. So yun, bibilang ka lang ng bago mo i-live, bibilang kang 1, 2, 3, yan, napakasakit yan guys. Yan, mabinis na pero meron pa rin natira. At iinitin ko na lang ulit yan, no? Ito na nga pala yung na-harvest ko guys sa kilikili ko. Tignan nyo naman, napakadami yan ya. 3 months na yan dito sa aking kilikili. At ito na yung kilikili ko ngayon guys. Makinis na siya. Wala nang buhok. Wala yung filter guys ha. Tignan nyo naman. Gawa ng wax. Cherry.